Number 1, nabigyan na siya ng 60 days suspension. Itong pangalawa naman, closed, terminated. Okay, ipare-review ko ito sa lawyers natin. At kumpiyansa naman tayo sa trabaho ng IAS Kasi unang-una, bakit kumpiyansa ang office ko sa inyo? Wala namang personal issue dito diba? Hindi nyo kilala, hindi nyo kapamilya o kaibigan, barkada. Narito na ang update at patunay na seryoso si Congressman Busita sa pagtatanggol sa mga motorista na biktima ng mga pulis na mali ang huli at mga pulis na lumalabag sa batas. Narito ating panuurin ang update sa mga nakasuhan, mga idol. Papasalamat ako sa IAS. Hindi ko pa nire-request yung update ninyo, pero nung nag-usap tayo, sinabi mo na talagang naka-schedule na magbibigay kayo ng update dito sa mga referred cases. And very interesting ito kasi hindi natin maitatanggi na ang perception ng iba, mga private individuals, parang baka hindi totoo yan, baka muro-muro yan, baka drama lang yan. Kaya ang galing ninyo na hindi ko pa nire-request na magbigay kayo ng update, pero nandito kayo ngayon para at least maipalam natin sa ating mga kababayan na talagang nagtatrabaho ang IAS. And lagi natin sinasabi sa mga kapatid natin pulis hindi tayo kaaway, no? Kailangan lang nating protection ng institution, ang PNP at ang mga kababayan natin. And nababanggit ko rin, Brother Nap, Colonel Cruz, na itong ating mga pulis na nagkakamali sa apprehension, traffic enforcement, or enforcement of traffic laws, hindi naman natin pwedeng sabing palpak talaga itong mga ito Bakit? Ay lahat naman tayo nagkakamali, diba? Ang importante na lang, brothers, ma-address natin para kung may mali ka, wag mo nang maulit. At kung may kasama kang police sa station, malaman niya na yung ginawa mo mali. So wala tayong ibang intention dito kundi yung mali may tama, no? So going back dito sa update ninyo, from what year to present, anong year tayo nag-start ng natin? Yes, sir. From July 1, 2022, sir, hanggang April 15, 2024, sir. This year. This year, sir. Yung mga na-referred ko sa inyong cases, ilan yan? Sir, there are 24 referred cases from your office, sir. Out of 24, ilan yung mga na-resolve na? Sir, out of the 24, 9 cases were already resolved. And 15 ongoing? 15 ongoing, sir. Under investigation? Yes, sir. Brother Nap, kung marirecall mo, bakit nakaseparate itong tatlo? Yung tatlo, sir, na nakahiwalay, yan sa NHQ yan, sir. Yung refer mo Sa NHQ? personal. Yes, sir. Refer mo sa NHQ, sir. Okay. Itong first respondent, less grave neglect of duty. Hindi, sir. Incompetent, sir. Sorry. Incompetence, no? Pag incompetence, ano bang possible? Despite yung ranggo niya, and then matagal na sa serbisyo, hindi pa rin niya alam yung trabaho niya, sir. So, we charge him with incompetence. So, mabigat ito. Mabigat, sir. Yeah. Mabigat, no? Yes, sir.
Lalo kung official ka. Yes, sir. Yes, sir. Tapos, official ka, matagal ka na sa service, Tapos hindi mo pa rin alam yung hindi mo pa rin alam, trabaho mo, sir. so incompetence. Though under investigation pa ito, ano? Referred na, sir, for pre-charge investigation. Pag sinabi nating referred for pre-charge investigation, yung sa initial investigation, May prima facie na, sir. may prima facie. Yes, sir. At yun nga, kaya incompetence. Itong pangalawa, And for your information, sir, sinasama palagi namin, sir, yung immediate superior niya sa for command responsibility. command responsibility. Yes, I agree with that. Kasi halimbawa, tao mo siya, nagkamali siya. Kung hindi ka madadamay, parang kanya-kanya. Kaya nga superior ka niya, dapat tinuturuan mo siya. So automatically, pag may offense committed yung subject respondent, most likely tatamaan yung superior niya. Okay. Napag-alaman na may makakasuhang hipi na pulis kung sila ay may kapabayaan sa kanilang tauhan, kaya maraming pulis na ang nakakasuhan at yung iba ay suspendido na sa kanilang serbisyo at meron ring napanggal sa kanilang serbisyo. Tapos, itong letter B, irregularity in the performance of duty. So, okay, referred na to, no? Yung decided cases, ito ba yon? Yes, sir. Saan assign itong dito sa 4A? Okay. Itong sa 4A, Region 4A, itong number 1, nabigyan na siya ng 60 days suspension. Yes, sir. Itong pangalawa naman, closed, terminated. Okay, ipare-review ko ito sa lawyers natin. At kumpiyansa naman tayo sa trabaho ng IAS Kasi unang-una, bakit kumpiyansa ang office ko sa inyo? Wala namang personal issue dito Diba? Hindi nyo kilala, hindi nyo kapamilya o kaibigan, barkada yung mga napapailan natin ng case. Sa Region 11, okay. Yan, sir, sa NCR, sir. Pag sinabing resolved, ano to, na-serve na nila yung punishment o ano? May... Pakicheck mo nga. Yes, sir. I-check ko, sir. Ang pagkakaintindi ko dyan, sir, may penalty na sila, sir. Sige. Anyway, sir, ito initial pa lang. Yung final copy, i-endorse talaga ni IGA, sir, once na nakompleto na. Ganito, brother Nap. Is it possible na instead na humingi ako ng update sa PNP as recommendatory office, recommending authority, kayo na ang humingi ng update? Kasi sometimes daw yung recommendation nyo hindi, kumbaga nire-reverse ng PNP yung decision, yung binibigay na punishment or ina-absolto. Sir, depende sa disciplinary authorities. Yes, okay naman yon kasi recommendatory nga kayo paano mo insist kung recommendatory ka, di ba? Ang ano lang natin, brother Nap, yung update para may ni-refer kaming cases sa inyo Yes, sir. para hindi na kayo mababypass. Kayo na ang hihingi ng update sa PNP. Tapos kami na mag-update. Tapos kayo ang magbibigay ng report, Yes, sir. Yes, sir. yung update sa office ko. No? Yes, sir. Mas maganda yon. Kasi kung direkta akong nag-send ng letter sa PNP tungkol sa update, parang nababypass kayo doon. Yes, sir. Nag-refer ako sa inyo pagdating sa update, susulat ako sa PNP. Yes, sir. Parang unethical naman yun, no? Yes, sir.
So, okay na yon. Yes, sir. So, I suggest, sir, na bigyan kami ng kopya ng mga na-refer mo sa region para yun yung basis namin maningil, sir, sa kanila. Tama. May binabantayan ako diyang mayroong taga Zamboanga City. No? Mag-ina. Siyempre, hindi natin ma-blame yun. Bakit hindi doon nag-file sa region ng case? Pumunta sa office ko. Tapos ni-refer ko yan sa central office ng IAS. And as per review ng lawyers natin, talagang may dahilan na mag-complain yung mag-ina. And meron ng recommendation ng IAS, pero hanggang ngayon may feedback na parang hindi pa naman nabigyan ng punishment yung respondent, no? After our discussion, ibibigay ko sa iyo yung pangalan at paki-check na lang, Yeah, yes, sir. no? So kindly remind our personnel, particular sa PPO level and regional level, itong IAS, na ito warning, hindi naman ibig sabihin may na-experience na tayong maling trabaho sa level ng IAS. Warning lang na kapag hindi tayo na satisfied doon sa trabaho na parang naging bias, paano ba yon? Pagka yung police assign sa IAS, i-complain mo sa IAS. Pwede ba yun? Yes, sir. IAS talaga ang mag-iimbestiga sa pag-IAS ang IAS pa rin, basta police. IAS ng No. police. Oo. Kasi, kaya ko sinasabi ito, pare-pare naman tayo. Galing ako sa PNP. Sometimes, yung bata-bata system, di ba? Pakisabi sa mga kaibigan natin, mga kasama natin, tabla-tabla muna para sa interest ng PNP at maproteksyonan natin yung mga kababayan natin. Kasi ang magbe-benefits dito sa ginagawa natin, number 1, yung community. Number 2, ang organization. Kasi, aminin natin o sa hindi, medyo negatibo ang yung perception ng public. So, medyo negatibo. Kung hindi natin gagawing maikorrekto, hopeless na. Tama ka dyan, Congressman Busita, na bumababa na ang tingin ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga motorista, dahil ang tawag sa kanila ay mga buhaya sa daan. Tila nawala na ang respeto dahil sa kanilang ginagawa na power tripping sa mga motorista. Warningan lang natin. Yes, sir. No? Mag-memo kami, sir. Oo. At mamaya, bago kayo malis dito sa office, ibigay ko sa iyo yung pangalan ng may kaso sa Region 9. Yes, sir. 9, Zamboanga is 9? Yes, sir. Sambong naman. Region 9? Yes, sir. So, yung both parties, yung complainants, yung police, wala akong kilala dyan o kaibigan. At saka talagang naging practice ko na, Brother Nap, na huwag maging bias Kasi pag naging bias tayo, mapapadagdag pa sa kasalanan natin yan. Siyempre, lahat naman tayo ay nagkakasala, hindi tayo perfect, no? Ba't idadagdag pa natin sa kasalanan natin yung maging bias? Tsaka walang benefits Kunwari, may problema kayo, naging bias ako, walang benefits At least kung hindi tayo bias, walang katwiran yung affected party kung ano maging desisyon. Diba? Kung naging tama ang trabaho natin, nagalit sa akin o nagalit sa'yo, ay makakatulog tayo ng mahimbing. Kasi hindi mo siya winalangya. Problema na niya yung kung nagagalit siya. Pero ang interest talaga natin dito is yung
PNP at saka yung protection ng community. So, pakisabi kay General Dulay, salamat. Yes, sir. Attorney Hulay, sir. Attorney General Dulay, no? At of course, sa mga kasama natin sa IAS. And tatandaan nyo lang, Brother Nap, no? Pag may ni-referred akong case sa inyong office, ni-review ng lawyers ko yon. Kasi pag may complainant, nag-uusap kami, sasabihin ko, sige, mag-submit kayo ng affidavit, submit kayo ng documents, initial yon. Tapos re-reviewin ko. Once sa review ko yung po-forward ko doon sa lawyers. Ibig sabihin, sa level ko, konbensido ako na dapat sampahan ng administrative case yung police. And sa level naman ninyo, kung tingin ninyo mali yung side ko, ni-repair ko, pero wala namang offense committed yung police, adi absulto natin. Siyempre, hindi naman perfect. Baka sa accusation ko, Brother Matt, liable yung police o may offense committed. Pero sa legal, hindi naman pala. Huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ko i-insist yung ating gusto o yung ating appreciation dun sa case. No? Lagi ko sinasabi yan kung ano yung tama, dun tayo. Diba? So, pag meron kayong clarifications or anything na gustong itanong o alam mo yun, from my office, 24/7 pwede ako. May number ako sa'yo, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Nakausap ko si Brother Nap parang Sabado o Linggo. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Salamat ha. Sumasagot ng tawag kahit Sabado. Kahit Linggo, ano? Yes, sir. So, may gusto ko ba sabihin about this issue? Tungkol dun sa ongoing investigation namin, sir, we will still provide updates, sir. Inform kita from time to time kung meron ng bago. And we will comply dun sa mga requirements mo, sir. Mag-disseminate, bibigay ng warning sa mga kasamaan natin sa IAS para maiwasan na itong mga erroneous na panghuli sa ating mga kababayan, sir. Salamat nga pala doon sa assistance, no? Like, pag mayroon kaming i-address na issue sa, let's say, Bulacan o Pampanga, salamat sa assistance ninyo na yung provincial chief ng IAS nag-meet na lang kami sa station purposely para, Brother Nap, hindi na susulat yung office ko, i-discuss pa, may attachment, no? Yes, sir. Kumbaga, parang initial investigation na yon in the presence of IAS chief and investigator para with their own appreciation makikita na nila na may mali nga, may irregularity. Then after that, sila na yung magsisecure ng mga documents. So madali na para sa akin. Ang additional request ko lang from your office, from IG, sigurado naman na monitor ninyo yun. Isama na ninyo sa monitoring. Yes, sir. No? And alam ko naman, focus kayo doon sa inyong mga primary task. No? Mag-update din ang office ko sa inyo. Yes, sir. Especially sa'yo. Yes, sir. No? Para mamaya meron kang ma-miss doon sa dapat magbigay ng update para at least ma-monitor natin lahat. No? And gusto ko lang i-feedback sa inyo yung ginagawa natin, magandang epekto. Kasi dati halos araw-araw, Brother Matt, may complaints sa police, no? Madaming complaints. Dati kasi hindi ako nag-i-endorse ng case, hindi ako nagre-refer. Diretso na. Kaya lang parang nakikita ko, Brother Nap, parang walang impact, no? No? Parang baka siya sabi ng polis, okay lang naman balik lisensya lang, ihatid doon sa motorista, tapos sorry na lang.
Na-realize ko, parang walang impact yun eh. Unlike now, pag naimbestigahan, nakita na dapat masuspende ng 2 months or ma-demote, may sanction. Ang magiging end result nito maganda. Para pagdating brother ng panahon na retired na tayo pare-pareho, iba na ang pananaw ng pulis, ng public sa pulis, no? Alam nyo naman yan kasi may mga kapamilya kayo ng mga civilian, di ba? So walang drawing dito, puro totoo. Ang lagi natin sinasabi, brothers, basta tama, ampik-ampik tayo. Pag nakita nyo parang mali yung aking endorsement, feel free to say something na, sir, medyo mali yung ano nyo, di ba? Walang ano tayo, walang personalan. Okay? So from here, siguro, Brother Matt, Yes, sir. pasamaan muna natin doon sa ano, merienda muna. Yes, sir. Kaya mo, eksakto, oh. Tumaktak na. No? May session kami ngayon eh. Ay, ganun, sir. Okay, eksakto. Salamat sa update, ha? Thank you, sir. Maraming salamat Congressman Busita. Ikaw lang ang pag-asa namin na tutulong sa amin. Kaya huwag kalimutan mga idol, Congressman Busita sa Senado, narito na ang update sa panukalang batas na ginawa ng One Rider Party List. Hinihintay na lang kung kailan may sa batas. At kung ito ay maprubahan na, ay malaking pakinabang ito sa lahat ng mga riders. Narito ating panoorin ang paliwanag ni Congressman Busita. Ito riders. Meron tayong panukalang batas. Pag mali ang huli, babayaran yung pag mali ang huli sa motorista, magko-contest. Pag napatunayang mali, magbabayad yung pulis o yung enforcer ng danyos. No? Yung kabuang gastos times 3. Bakit ganon? Pag mali kasi ang huli doon sa panukala nating batas. Sa ngayon, pag mali ang huli, nag-contest ka, halimbawa, mali ang huli sa'yo, 500 ang multa. Pag nag-contest ka, ilang araw kang absent, mag-fine ka, absent. Attend ka ng hearing, absent. Resolution, absent. Kung nasundo ka ng 500 araw-araw, di 1.5 yun. Pati abala, sabi mo, 2,000. Ay nag-contest ka dahil mali yung huli sa'yo, 500 ang multa, di lugi ka pa. Hindi naman pabayaran. Hindi rin pinaparusahan yung police o yung enforcer. May panukala tayong batas na pag napatunayang mali ang huli, pabayaran ang danyos, may kaparusahan ang police o enforcer. Eh, nakakalungkot sabihin, magtatatlong taon na tayo, wala pang pag-asa yung ating panukalang batas. Oo. Nasa Kongreso pa rin. Nasa tapos na sa Committee ng Transportation. Pero may isa pang committee na dadaanan. Tapos saka parang magkaroon ng second reading, tapos third reading, tapos i-forward sa Senado. Eh kaya, hindi naman kayo riders, hindi kayo dapat malungkot. Bakit kamo? O sige, wala pa yung pag-asa yung ating panukalang batas. Huwag kayong malungkot na mga motorista. Kasi, pag mali ang ginawa sa iyo ng pulis, katulad nito, sinasagot namin yung danyos. Then, tinutulungan namin magsampa ng legal na aksyon. So, kaya parang okay din lang, Brother Jerry, ano? Kaya doon sa mga nahuhuli, mali ang huli, hindi namin ipinapayong mag-contest kasi suma total, lugi. Okay? Sa tingin niyo mga idol, malaki kaya ang tsansa na maisabatas itong panukalang ito? O di kaya pagkakaisahan na naman si Congressman Busita dahil marami ang masasagasaan sa batas na ito